Magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan, at for today's vlog ay tayo po ay nag-deliver ulit dito sa Bawan, Batangas. Yan, pangalawang beses na po natin nag-deliver dito. Yan kay Ma'am Polly Pia, shoutout po sa inyo. At ito po ay para sa birthday celebration ni Sir John Ilagan ng Barangay Rizal, Bawan, Batangas. So tayo nga po ay napagkatiwalaan uli na magluto ng kanyang handa para sa kanyang birthday. Magluluto po tayo ng sotanghon in garlic, pork apritada. Ayan, di po nawawala yung ating paluto na pork apritada. Number 1 din sa mga favorite. Magluluto rin po tayo ng ating bestseller na beef caldereta. Ayan, talaga pong marami po ang nagkaagusto at paborito itong ating beef caldereta. Gagawa rin po tayo ng pork embutido. Ayan, yan po ay babalutin natin sa dahon at papalaman natin ng hotdog. Isa rin po yan sa all-time favorite. So yan po ang ating mga lulutuin at umpisahan na po natin dyan mag-marinate at titimplahan na po natin yung ating mga lulutuin. Yan, timplahan na po natin. Lagay po tayo ng paminta. Lahat naman po yan ay may paminta. Pati itong pang-embutido. Lagay po tayo ng pineapple juice dito sa ating mga apritada. Dito rin sa ating pangkaldereta. Tapos maglagay po tayo ng soy sauce. Soy sauce din dito. Soy sauce din dito. Lagyan po natin ng Worcestershire sauce itong ating pangkaldereta. Tapos ay maglagay po tayo ng pickles. Pickles dyan dito sa ating pang-apritada. Dito rin. Tapos dito rin sa ating pang-butido. Bigyan po natin ng pasas yung ating pang-butido, itlog. Lagay din po tayo dyan ng ketchup. Lagay din po tayo dyan ng brown sugar. Tapos maglalagay din po tayo dyan ng harina. Konting harina. Tapos pwede po tayo maglagay ng konting umami. At sabi po ni Ma'am Polly ay okay lang daw po sa kanila kung merong umami o MSG. So maglalagay po tayo ng MSG. Konting patak lang po ng MSG, okay na yan. Para may umami flavor lang. Kaya magsuot lang po tayo ng gloves. Hahaluin natin.
Papalit muna tayo ng gloves. At yun naman pong baka ang ating hahaluin. At may bisita yatang Muslim si ma'am. May mga kaibigan siyang Muslim. Kaya yung ating baka ay kailangan wala din sigurong ano yan. Haluin na po natin itong ating beef. Alright, pwede na yan. Set aside na po natin itong dalawa. At ito naman yung ating hahaluin. Itong manok, papakuluan na po natin to. Ninit-nitin natin to mamaya. At gagawin po natin yung sahog sa ating sotanghon with garlic. Lagyan lang po natin ng keso. Itong ating pang-imbutido. Tapos haluin na po natin. Ito po ay pagka pinagiling ko, meron na po itong sibuyas at bawang, carrots at bell pepper. Haluin lang po natin mabuti. At ito po ay ating babalutin na. Tapos atin pong i-steam. Medyo matrabaho po itong embutido. Batangas style. Yan, okay na ito. Balutin na natin to para ma-steam na natin habang minamarinate natin yung pang-apretada natin at saka yung ating pang kaldereta. Balutin po natin yung ating embutido para ma-steam na natin to. Maglagay po tayo ng margarine at ako po ay nagsalab na ng dahon kanina. Yan, para mabango yung ating dahon. Isa ng isang takal. Tapos lalagyan po natin ng hotdog. Nasa gitna yung hotdog. Talian lang po natin sa dulo, tapos sa gitna at sa kabilang dulo. Meron po tayong isa. Tapos na po natin balutin, atin lang pong ititrim para magandang tingnan. Yan, ihanda na po natin ang steamer at atin ang i-steamin.
ating embutido. Kaluban lang po natin ang dahon. Para mabango. Takpan na po natin at steam po natin to sa loob ng 1.5 oras. Salang po natin dito yung ating pasahog sa sotanghon and garlic. Pakuluan po natin yung chicken breast. Lagay lang po tayo ng kaunting-kaunting asin. Ayan, para may lasa naman siya. At atin po yung hihimayin mamaya pag malambot na. Okay na po itong ating chicken. Papalamigin na lang po natin yan at ating hihimayin. Yung kaldo, yun po ang gagamitin natin mamaya sa pagniluto na natin yung sotanghon with garlic. So yan, pagkatapos ng 1.5 oras, buksan na po natin itong ating embutido. Hanguin na po natin to para tayo makapagsalang na ng ating luto na ho ito. So yan, papalamigin na lang po natin yan at para maprito natin mamaya. Salang na po tayo dito ng ating kaldereta at medyo matagal-tagal din po yung palambutin. Nag-init na po tayo dyan ng kawali. Lagay po tayo ng mantika. Konting mantika. Ating star sa kusina. Margarine. Mag-isa na po tayo ng bawang. Yan, luto-lutoy lang po muna natin yung bawang. Lagay na po tayo ng sibuyas. Tapos yung ating pong chorizo. Chorizo de Bilbao. Yan, pagka naamoy natin mga kabayan na medyo mabango na ang paligid, pwede na po tayo maglagay ng tomato sauce. Tapos ilagay natin yung ating minarinate na beef. Haluin lang po natin mabuti. At ito'y ating tatakpan. Slow cooking uli. Takluban po natin. Hinaan natin ang apoy. Ayan. So, dito naman sa kabila, salang natin yung ating
apritada. Magsalang na po tayo ng apritada na asbok na kawalay. Lagay po tayo ng konti mantika. Lalagay din po tayo dyan ng margarine. Gigisa tayo ng bawang. Unahin po natin ang bawang. Sibuyas. Luto-lutuin lang po natin yung sibuyas at bawang. Lagay po tayo ng tomato sauce. Yung ating pork na minarinate pang apritada. Haluin lang po natin ng maigi at atin dito tatakpan. Ating slow cooking. Ayan. Ayan. Takpan po natin ng konti ang apoy. Ayan. Buksan po natin at ating hahaluin para mapantay ang pagpapalambot. Ito po ay kusa ng nagsasabaw. Halu-haluin lang po natin at takpan ulit natin hanggang sa tuluyang lumambot. Buksan po natin to. Testingin natin kung malambot malambot na. Ang bango ng ating apritada. Lalagyan na po natin ng gulay, patatas, carrots. Samahan na rin natin ng bell pepper. Haluin lang po natin. Nilagay rin po tayo ng liver spread. Sabawan po natin ng kaunti. Yan. Tapos takpan po ulit natin. Hintayin natin lumambot yung patatas and carrots. Itong baka natin, testingin rin po natin. Aba, malambot na rin. Ang ganda ng ating baka. Lagyan na rin po natin ng gulay. Tapos paglagay na rin po tayong liver spread. Lagay po natin yung bell pepper.
Tapos lagyan na rin po natin ng olives. Tapos takpan po natin. Hintayin po natin lumambot yung patatas and carrots. So, uy, malambot na ang patatas. Bango. Maglagay na po tayo dyan ng gisantes o green peas. Tapos haluin lang po natin at iinin natin ng konting oras at okay na itong ating apretada. Quality na raw, sabi ni Bochok Charap. Oh. Ayan oh. Hindi po natin masyado siyang iigahin. Pagka ito po ay lumalamig, naiiga pa po yan. Ito naman tayo sa kabila. Haluin din natin to. Lagyan naman po natin to ng keso. Lagay po tayo dito ng cheese. Matutunaw din yan. Tapos lagay din po tayo ng konting hot sauce. Konting hot sauce lang po at baka may batang kakain ni ayaw na manghang. Yan, iininin na lang po natin itong ating kaldereta. At okay na rin to. Sabay silang naluto. Ito naman po ay pwede nating hanguin yung ating apretada. Na po natin itong apretada. Bali, tigalawang tray. Ayan, nandiyan na po ang ating apretada. Luto na ho ang ating apretada. So, okay na rin po itong ating kaldereta. Hanguin na natin, no? Quality na raw. Sabi ng ating taga-tikim na si Bochok, oh. Hanguin na po natin. Dalawang tray. So yan, ito na mga kabayan yung ating beef caldereta.
nag-init na po ako din ng mantika. Tayo magpiprito ng embutido. Malamig na, pwede na po tayo magprito. Hanguin na po natin yung unang salang. Ito po yung saglit lang natin piprito. Lagay po natin dyan para makatulo yung mantika. Salang uli. Pati ka na, cameraman. Ayan, okay na ang ating embutido. Ayan, luto po tayo dito mga kabayan ng chicken sotanghon in garlic. Lagay po tayo mantika. Tapos maglagay tayo ng aswete powder. Gamit po ulit tayo ng aswete powder. Nag-isa po tayo ng bawang. Pag mabango ng bawang, ilagay po natin sibuyas. Tapos, igisa po natin yung manok natin na hinimay. Timplahan po natin ng paminta. Ilagay din po tayo ng chicken powder. Gamit po tayo ng kaunting patis. Yan. Tapos, ilagay po natin yung ating kaldo ng manok. Ating pinagpakuluan. Dagdagan natin ng konti. Tapos takluban lamang po natin. Hintayin natin kumulo. Pag kumulo, ilalagay natin ang ating sotanghon. Nakakulo na. Lagay na po natin ang ating sotanghon. Yan, takluban po uli natin. Hintayin natin maluto yung sotanghon. Nope.
Inaan natin po ang apoy. Paluto na ito. Lalagay po tayo ng siyempre fried garlic. So tanghon in garlic. Yan. Tapos lagay po natin yung ating gulay. Yan, pechay bagyo tsaka carrots. Haluin lang po natin to. At gulay na lang lulutuin natin dito. At luto ng ating sotanghon in garlic. Yan, okay na. Okay na ho itong ating sotanghon in garlic. Oh. Ayan. Kalamansi na lang mga kabayan ang katapat nito. Hanguin na po natin. Lalagay natin sa bilao. Ayan, lagyan din lang po natin ng toasted garlic sa ibabaw. Tapos maglagay din po tayo ng spring onion. Ayan, okay na ho ang ating sotanghon in garlic. Yan, naluto na natin mga kabayan yung 4 na putahe na paluto ni Ma'am Pia. At happy birthday po Sir John Ilaga ng Bawan, Batangas. Yan, ito po i-deliver natin sa Bawan. Kailangan po alas 3 ng hapon ay nasa Bawan tayo. So nandito po yung embutido. Tapos apritada. Yan, 2 tray po yan na apritada. 2 tray din na beef caldereta. At meron din po dito tayong sotanghon in garlic sa bilao. Ito po ay chicken flavor. So yan, maraming salamat po ulit, Ma'am Polly Pia, sa inyong tiwala sa ating luto. Sa mga gusto pong magpaluto, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. At kami po ay nagre-reply doon. Maraming salamat mga kabayan. Ingat po lagi tayong lahat. At God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Happy birthday, sir. Thank you, idol. Ako yan, bababa na. Salamat, Pati. Ako na, sir, dito sa kabila. Kabang mo eh.
May tipa. Thank you, ma'am. Maraming salamat kay ma'am. Yung tayo, sir. Okay. Thank you. Opo. Salamat po. Happy birthday po. Thank you po. Thank you. Thank you. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you, Alex. Opo, Sir, thank you. happy birthday ulit sa inyo. Opo, salamat sir.